Ayun, pinagpalang araw po sa lahat. This is Teacher Roland, Teacher Jologs. Welcome po sa aking presentation po na kung saan, no? Yan, malalaman natin paano ba makapagtrabaho sa South Korea po. Okay, ayan, no? Sa dito po sa aking video po ay bumawala yung aking muka. Okay, ayan, no? Mamaya i-flash ko yung malaking muka ko. Right, saan ba yung aking muka? Hindi po ma-activate yung mukha ko. Yan, pasensya na po. Nasa isang aking ano po. At anyo haseo, Yorubun. Okay. Yan, tingnan natin kung sino-sino yung mga bisita natin. Quezon City, South Cotabato, okay, Mindanao, Sultan Kudarat. Para may kausap ako kaninang Sultan Kudarat. Yan, maayong gabi sa inyong atanan. Okay, sa mga taga-Bisaya ba? Okay, at naimbag nga rabi sa mga Ilocano. Alright, ako po ay Tagalog. Pasensya na po, no? Yan, we have tao dito, Tagbilira, okay? Jone, Kabuyaw, Davao, Abukay, Bataan, Masbate. Yan, ako po ay nasa Makati City. Simulan na natin to, ha? Para hindi mainip yung mga bisita natin, mga kababayan. Alright, paano nga ba makapagtrabaho sa South Korea? Ito po si Teacher Roland, Teacher Jologs, the CEO of the number 1 Korean language center in the whole Philippines, no? Yan, ako muna yung magtatanong sa inyo, ha? Yan, okay na po ba sa inyo yung sahod na 89,000 pesos? Okay, ganun po kalaki, mga kababayan. 89,000 pesos for the next year. Okay, kasi itong taon na to, 86, tataas po ba? Pwede na po ba sa inyo yung sahod na 89,000? Next year kasi yun ay maabutan nyo, no? Okay, yan. Kung hindi pa, alright, mag-overtime na lang ng mag-overtime. Alright, so pasensya na po, no, pero hindi natin pwedeng i-record. At ito nga po, no, huwag kayong mag-alala, hindi nyo man pwede ito i-record, naka-record na po. Ito nga po yung sinet up ko. No, nire-record po natin ngayon ang aking presentation. Ayun po yung mukha ko sa lahat po ng mga bisita ko. Pasensya na po, nag-iba lang po tayo ng setup. Kapag sinabing EPS Korea, mga kababayan, no, ito po yung maririnig nyo dito. Okay, yung jacket na blue, o makikita nyo po, yung jacket na blue ay inaasam-asam ng libo-libong Pilipinong maisuot. Pag meron kanyan, ganap na po na kayo po'y magtatrabaho, no? Sa South Korea. Ayan, sana mapusuot nyo po yung jacket na ito. Okay, ito po ay kuha ko noong September 11 na may 8 estudyante galing po sa lahat ng branches ko. Okay, I have 10 branches nationwide at wala po diyang props na estudyante. Yan, mag-ingat po kayo dito, ha, kasi marami nagpapapicture sa mga jacket na naka-jacket na kulay blue. Abay, hindi naman pala nila estudyante. Yung iba po nangunguha ng larawan. Yung iba po nangunguha ng may video. Kaya ano nyo muna, tignan yung maigi, no? Suriin yung maigi mga nakikita nyo po. Okay, at ayun po ko, no? Yan, ako po, no, pasensya na wala kaming banner dyan. Ito may banner. September 11, September 20 pala yun, no? September 18 yun. Ito naman yung September 11, 4. Okay, pasensya na, hindi ko na-edit yung date. This was September 18 kasi kada linggo naghahatid po ko. Ito naman po September 11. Ayan, 4. Okay? Yan, sa makatuwid po, kada linggo naghahatid po ako ng mga estudyante ng aking center. Ito po, marami rin, 8. Yan, may isang babae po dyan, ha, si Miss Christine. Ayun, no? Napakapalad nun, no? Yan, kwentuhan tayo mamaya patungkol sa mga babae, no? 8 estudyante no September 4. Okay? Yan, at August 30 naman, 8 na naman. Mga kababayan, wala po kayong makikitang ganitong center na sa isang araw ganito karami yung hinahatid. Kami lang po, kaya nga po number 1 Korean Language Center. Ayan po, number 1 po. Okay? Ayan mga kababayan. Ito po, August 22, 12. Yan, at abangan nyo po sa Monday kung gaano karami ang ihahatid ko na naman. Ayan, ayun po ang inyong lingkod. Ako po ay proud na proud. Ay syempre proud na proud ako sa mga bagong manggagawa for South Korea. Iba-ibang lugar po yan, mga kababayan, no? Luzon, Visayas, Mindanao. August 15, 4. August 7, 6. July 31, isa lang. Okay, ayan. Misa kasi unti lang yung dinedeploy, no? August 24, 5. 5. Yung kauna-unahan din po namin na na tao dito, no? Na tao dito. 39 years old. Okay? Yan, no? Sa karera ko po, first time ko nakapaghatid ng babae
na estudyante namin na 39 years old, napakapalad po. At ayun po, kauna-unahang tomboy. So ngayon po, masasabi ko ng mga kababayan, no? Lalaki, babae, bakla, tomboy. Pwedeng mekos-mekos dito. Pwedeng mex-mex po. Okay. Yan, lalaki, babae, bakla, tomboy, pwedeng makapag-Korea. No? Tapos mamaya, ikikwento ko po, ito si Miss Lynette Pulgo. Grabe yung kwento niyan. No? Mamaya, abangan nyo yung kwento ko. Okay, patungkol kay Lynette. No? At July 17, birthday ko po yan. Kaya wala ako sa airport. Dito na kami nagkuhanan sa aking opisina sa Makati. Pasensya na po. Okay, pero dala naman yung bandera ng aking center. Ang number 1 Korean language sa buong Pilipinas. Sana, mga kababayan, kayo naman yung susunod na mahatid ko sa airport. Yan, gaya po nila. Yun po yung pagkikwentuhan natin. No? Yan, bakit kaya kami ang pinakamarami? Okay? Bakit kaya kami yung pinakamalakas? Okay? Ayan, no? June 19, 5. So, walang patid, mga kababayan. Okay? Every week, nasa POA po tayo. But this week, mga kababayan, hindi nakabili ng ticket ang ating gobyerno kasi punuan po ang airplano. Mga aeroplano po. Okay? Yan kasi maraming nagbabakasyon po. Okay? Lalo na sa South Korea, nag-uwian kaya hindi sila nakabili ng ticket. No? June 4, 4, no? May 29, 6. So, linggo-linggo po mga kababayan, wala kayong may kitang ibang center na linggo-linggong walang patid. Isa man yan, 2, 3, maghahatid po kami. Ihahatid po namin kayo dahil proud po kami, no? Yan, ito po nung April 12, 5. Yan, oy, meron po isang transgender dyan. Sabi ko naman sa inyo, lalaki, babae, bakla, tomboy, pwede po dito. Nagulat po ako, pwede pala yung transgender. Shoutout sa lahat mga LGBT na pwede pong mekos-mekos dito na mga lalaki, babae, bakla, tomboy. Ayun po. Alright. So anyway, sa March 29, 3. Tingnan nyo po ito. March 29. March 27, 12. Parang 15 po sa isang linggo. Ganyan po karami. Ulitin ko lang po mga kababayan, walang edited dyan. Mga estudyante po namin, walang gamit estudyante. Nakalimitan po nangyayari po dito. Gamit estudyante. Alright? Paano yung gamit estudyante, sir? Nagpipicture-picture lang, hindi pala estudyante. Nagpo-post-post lang, hindi pala nila estudyante. Okay, nakakalungkot mga kababayan. Okay, ayan. No? So, ingat po kayo. Okay, mapakita lang po na kunyari meron sila. Alright, ayan. No? Anyway, tuloy natin, no? Ito naman, no? March 20, 10. Okay? March 13, ito hindi ko ito makakalimutan. Yung kauna-unahan po, no? Na grade 4 lang ang natapos. Yes, mga kababayan, kahit hindi po tayo nakatapos ng pag-aaral, pwede po tayong makapagtrabaho po sa South Korea. Ayan. Pa-check ko lang yung sound, no? Ayun po, no? March 6, no? 6, okay? February 20, naku, 14, napakarami mga kababayan. Sana kayo naman ang susunod. Sana kayo naman ang susunod, no? Ito medyo lumalamig na kasi palapit ng January, December po. February 13, 12. February 6, 14 na naman. January 30, 8. January 25, 12. January 16, 3. January 9, 4. Kahit holiday mga kababayan, naghahatid tayo. Ito po yung pinakamarami ko. 22 students ang na-deploy. Mga kababayan, sa loob lamang ng 1.5 taon, naka-deploy po ang aking center ng halos 500 estudyante. Yan, kaya po, mga kababayan, undeniably, ang center ko po ang may pinakamarami sa buong Pilipinas. At ayan po, pasensya na po, napakarami. Talagang kayo na po ang masusuyat na sa dami po ng natulungan natin sa maigsing panahon lamang. Okay, iba pa po yung wala pang pandemic, mga kababayan, hindi ko na po isasama dyan. Okay, ayun nga po, at pag-usapan na natin, paano naman kayo susunod na matulungan ko, mahatid ko sa airport bilang bagong manggagawa. Factory workers sa South Korea, nasa sahod nga po ng 89,000 pesos monthly. Okay, kwento lang ako. Sana hindi po kayo
madismaya sa kwento ko na magbibigay inspirasyon sa inyo mga kababayan, no? Ito po estudyante ko si Albert. Nagtatrabaho siya sa Taiwan. Okay na siya sa Taiwan, 35,000, pero nung nalaman niyang may mas malaking sahod kesa sa Taiwan, umuwi, nag-aral, tinulungan natin, nakapasa, nakapag-Korea. Nasa abroad na po ha, pero mas pinili ang South Korea. Na lagi pong nangyayari po yan sa amin. Marami po akong natulungan ng ex-Taiwan kasi nga napakalapit ng Taiwan sa Korea. Okay, ito pa, malupit. Japan na po ito, napakagandang bansa. Ang laki na ng sahod ni Romel, 60,000, pero mas malaki nga po sa South Korea. Mga kababayan, sila po ay nagtatrabaho na sa abroad, pero mas ginusto pa rin nilang umuwi at subukan ng pagkukorea. At pinalad po sila. At syempre, mas gumanda ang buhay nila. Sana ganun po yung mindsetting po natin, no? Okay, ito po, kuha ko lang po noong September 25. Yes, mga kababayan. Nung kamakailan lang po, last week lang po, bumalik muli sa South Korea ang pinakamatanda kong estudyante. 46 years old, from Tondo, Arnold Magno. 10 taon na government employee sa Manila City Hall. Buti na lang nakapag-Korea at tuluyan pong nabago ang buhay, nagkaroon na sariling bahay at negosyo po, no? Ngayon babalik pa rin ng South Korea kasi alam niya, no, mas magaganda yung buhay ng kanyang mag-anak po. Okay, ito po, bumalik na rin po ng South Korea, dating online seller. Shout out po sa lahat ng online seller. Ito po, housewife. Okay, may mga bisita ba akong housewife? Naku po, marami na akong nakitang housewife na umalis. Kanina hindi ko na na-share ha. Pinaspasan ko na lang po. So meron doon isang housewife. Ito, housewife na naman. At hindi lang yon. Nakabalik na rin po ng South Korea ang housewife na ito. Galingan nyo po sa South Korea para magustuhan kayo ng amo ninyo. Mare-contract po kayo automatic. Ito pong si Yolanda ay meron na pong 5 bedrooms up and down na bahay at 6 na ektaryang lupain ang naipundar kasi mga kababayan, pati ang kanyang asawa ay nasa South Korea. Mantaking nyo po, isipin nyo po, imagine nyo kung pares kayo mag-asawa, pares nagtatrabaho sa South Korea. Ano pa kayang buhay? Gaano pa kaya kagandang buhay ang mabibigay nyo po sa inyong mahal sa buhay? Yun ang pag-isipan nyo, mga kababayan. Ito, pinsan ni Miss Yolanda, estudyante ko rin. Dating tindera ng bakery. Alright? Ito po, sana makabalik si Miss Jeneline Kalika na meron na pong napakalaking ektaryang ubasan sa La Union. Alright, dalaga pa rin ito. Okay. Ayan, dahil sa kagustuhang makita ang Korea, sinubukan at pinalad makapag-Korea. 18 years old, yes! Mga kababayan, walang work experience, yes! Mantaking niyo mga kababayan, anong opportunity na may ganun? Nasasahod ka ng malaki, kahit hindi ka nakatapos, kahit wala kang work experience, pwede kang kumita, no, ng 89,000 pesos next year minimum. Na 2 beses nakapag-Korea. Tingnan nyo po, neneng-nene po si Miss Judy Ann. At ito po yung picture naming dalawa, patunay po na estudyante ko po yan. At hindi lang po yan, ito, picture ng kuya niya sa aming opisina. Kasi yung kuya niya, estudyante rin namin. Pati yung bunso niya, estudyante rin namin. Yung bunso pa lang nilang kapatid, sorry. At parehas silang nakapangasawa pa ng foreigner sa South Korea. Malay nyo, kayo rin makapangasawa ng foreigner para isa na namang kababayan natin ng umahon. Joke lang po. Okay. Ito, tricycle driver. Shoutout po sa lahat ng mga tricycle driver. Naku, marami na akong nakita. Tricycle driver, bus driver, TNVS rider, delivery rider, yung nakamotor ba, taxi driver, pahinante, armored car driver. Marami na kasi lahat ng umaalis, ini-interview ko po. At alam ko po yung mga naging buhay, nagsishare po yung mga yan, no? Malay nyo po kayo rin, no? Yan, isang delivery rider, tricycle driver na bago ang buhay. 2 beses nang nag-Korea. Pati kuya nito, na tricycle driver, nainganyo at nakapagtrabaho po sa South Korea, no? Okay, mga kababayan, marami na rin po ko na hindi na nagtuloy sa pag-aaral ng kolehiyo. Ito po, matatapos na lang din sa pag-aaral, hindi na po nagtuloy at nag-Korea. Ang nakakalungkot po na realidad sa Pilipinas po. Pag po ba tayo nakatapos ng kolehiyo, nakakasiguro ba tayong pag unang pasok natin sa trabaho ay 89,000 na sasahurin? Hindi po yata mga kababayan, no?
Di marami po talagang nagko-Korean na lang ba? Okay. Mga kababayan, ito naman po, si ate natapos sa Korea at sumunod naman ang kanyang kapatid. Crisbel Makalalad, Christopher Makalalad from Santa Maria, Bulacan. Sana makabalik si Miss Crisbel, no, sa South Korea. Okay? Marami na akong nakitang single parent, mapababae, mapalalaki. Okay, na napakaganda na ng buhay ng kanilang family po. Shout out po sa lahat ng mga single parent po. Saludo po ako sa inyo. Yan, di ko alam kung paano nyo ginagawa yan. Pero saludo po ako sa inyo na iahahon nyo ang mahal nyo sa buhay kahit nag-iisa kayo, walang katuwang. Pero pag ginawa nyo nito, mas gaganda po ang buhay ng mga mahal nyo sa buhay. Shout out po sa lahat ng mga single parent. Kung single parent kayo, comment lang po dyan. Okay, ito kakakasal lang at yun po, congratulations sa kanya. May anak na rin po ang aking estudyante na 9 na taon na nagtatrabaho sa Mall of Asia. Buti na lang pinalad sa South Korea at ito, milyonaryo at malaki ng lupain sa Isabela. Shout out po sa lahat ng mga Ilocano. Okay, ito online student. Mga kababayan, ako po ang kauna-unahang online teacher sa buong Pilipinas. Kaya naman noong pa man, marami na po akong natulungan na nag-aaral online. Okay, umuwi ng Pilipinas ito kasi galing Taiwan. Okay, nag-exam, nakapasa, nakapag-Korea. Ito rin po, sa Taiwan ko po ito tinuturuan ng online. Okay, umuwi, nag-exam, nakapasa, nakapag-Korea. At nakabalik na rin po ito. 2 beses na tong nakapag-Korea. Okay, ayan po, no? Anyways, mga kababayan, ito po yung mga online student ko pa. Ito pa yung online student, magkapatid po. Okay, lalaki, babae, pero yung lalaki po, pamintang durog yan. Shoutout sa lahat mga LGBT, no? Ito, online student, nagtatrabaho sa Jollibee. Online student, driver from Bataan. Okay, shoutout sa mga taga-Bataan. Taga-Bataan din po ako halos eh. Okay, at ito po, kwento ko, ha? Pasensya na po, ha? Tao dito, i-share ko lang para makita nyo po mga kababayan. Okay, this is Rolly Pulgo. Okay, ayan. Sana ba 'yon? Ibilisan ko lang mga kababayan, ha. Excited ako no. Okay, at least makikita ko naman, papapakita ko naman dito. Okay, ayan, no. So, eto po si Miss Lynette Pulgo, yan. Dito po sa larawan na to, 5 po dyan, ha, estudyante ko. 1, 2, 3, 4 na sana yung tomboy, 5. Okay, at kuha po nito ni Miss Lynette Pulgo. Ayan po si Miss Lynette, no. Hindi ko to makakalimutan si Miss Lynette, no? At ito nga po si Rolly, okay, yung kapatid niya. Alright, pakita ko yung Facebook para maniwala po kayo na Pulgo. Okay, Pulgo, ayan po yung kuya niya. Okay, para maniwala po kayo na sa Korea, magkapatid po, parehas na sa South Korea po. Marami na po akong nakitang magkapatid. Ang malupit sa magkapatid na to, mga kababayan, ha? Huwag niyong tutularan, ha? Huwag niyong tutularan. Nag-enroll to sa amin ng Linggo, nag-exam ng Sabado. On my record, sa 14 years ko ng pag-aaral, pagtuturo ng Korean, ay 5 araw nag-aral ng magkapatid, napasa. Napakapalad po nila. Sa makamundong terminolohiya, napakaswerte. Okay, ayan. Pero mga kababayan, imposible pong maipasa yung exam ng 5 araw lang ang nag-aral. Silang magkapatid ay nag-exam, no, na kung saan medyo mababa ang passing score. Mapalad po sila, no, na nakapasa sa pag-aaral lang ng 5 araw. Okay, on my record, sila po yung nakahawak ng record nun. Pero wag pong tutularan, okay, kasi ngayon, mas mataas ang exam, ang passing score, no? At ang exam po kasi mga kababayan ay multiple choice. Okay, ulitin ko lang, no? Multiple choice, ibig sabihin may pagpipilian ka sa lahat ng tanong. Pipili ka ng 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pwedeng hulaan yes. Okay. Yan, pero hindi ko po ini-encourage na idaan sa pachamba-chamba para mabago ang buhay nyo, ha? Okay? So, yun po ha, mga kababayan. Okay. Nakita nyo naman, friends ko yung mga, no. Si Rosalie Salcedo, congratulations kay Rosalie Salcedo. Makakita na naman ako ng kasalan. Nakita ko na manhika na yung asawa niya. Doon yun na nakilala yung forever niya. Siya po ay na-recontract din. No? Nakakatuwa dito, marami na tong nakitang artista sa Korea. Baka kayo rin. Ayun po ako at kasama ko si Mrs. ko doon. No? Okay. Ito si, si Francis Pajarilla, mga kababayan. Sabi niya sa akin, Sir, kakayanin ko ba ito?
Hindi naman ako magaling nung ako'y nag-aaral nung elementary high school. Sabi ko sa kanya, Francis, makinig ka lang sa akin. Hindi ko kailangan na matalino magaling dito. Kailangan ko ay matyaga. Okay? Marunong makinig sa akin. Ulitin ko lang mga kababayan, no? Hindi ko kailangan na magaling sa school dito. Okay, hindi ko kailangan ng summa cum laude, valedictorian, salutatorian, magna cum laude. Ang kailangan ko dito masipag, tiyaga lang po at marunong makinig sa akin. Kakayanin nyo po ito. Alright? At ayun nga po, isang take lang ng exam. Napasa po ni Francis Pajarillo na dating cellphone technician sa Greenleaf San Juan. No? Nagkita pa sila ng estudyante ko na dating cashier sa SM Cubao. Okay, ayan. Pero talking about mga kababayan ha, ito pakinggan nyo po. Kanina nag-share po ako. Estudyante namin na 5 araw lang nag-aral nakapasa. Pero ibahin nyo to. 5 taon bago nakapasa. Tama po ang narinig ninyo mga kababayan. Kanina, 5 araw nag-aral nakapasa. Ngayon naman, 5 taon bago nakapasa. Okay. Mga kababayan, si Frederick po ay nilapitan ako sa Makati. Okay, kung hindi nyo po naitatanong, ako po ay mahigit isang dekada na o mahigit 10 taon na ako sa industriya na ito bago po ako nagkaroon ng sarili kong center. Mga kababayan, no, bago ako nagkaroon ng sarili kong center, nagtatrabaho po ako sa iba-ibang center. At mga kababayan, hindi po naging biro ang experience ko doon. Naging inspirasyon ko po ang mga center na pinasukan ko. Okay, at siguro nga, no, talagang sineryoso ko nung ako'y nagkaroon ng sarili ko. Talagang marami po akong binago na hindi magandang nakita ko sa mga pinasukan kong center. 3 center po ang pinasukan ko mga kababayan, no? Okay? At ito nga po, pinalad tayo na magkaroon ng sarili natin at number 1 nga po. Okay, mga kababayan, si Frederick po ay 4 na beses bumaksak sa exam. Pero talagang gusto niyang mabago ang buhay niya. 5, dun pa lang siya nakapasa. Hindi lang yung mga kababayan, 3 beses po siyang bumaksak sa medical. Pero nagpagaling siya at nag-gamot at tuluyan po siyang nakaalis. Ito yung tinatawag natin na determination at tiyaga mga kababayan. Hindi po tayo pare-parehas na magiging sitwasyon dito. Sabi niya nga, busy daw siya sa trabaho, wala siyang day off, 12 oras ang pasok. Pero ginawa niya ng paraan at naipasa pa rin niya exam. Sobrang proud ako dito at tinaas niya yung bandera ko sa South Korea mismo. Kaya nung sinend niya sa akin yung picture na ito, talaga naman tumulo po ang luha ng inyong lingkod na makakita ng ganito. Sana ganun din po kayo. Okay, ayan mga kababayan, no? At marami na ako nakikita magkakaibigan ito, magkaibigan, no? Ito magkakasama sa trabaho. Okay, yan marami na akong nakita. Meron pa akong grupo ng security guard. Okay, galing sa isang agency, 5 na po silang nandoon. Talking about trabaho, professional nurse. Pinili mag-Korea. No? Ay doon nakita yung forever. Siguro nga tadhana, no? Okay, para makilala yung forever. Tapos mga kababayan, no, engineer marami na po. Okay, meron din na maraming teacher, may accountant, okay? Mga 4 years graduate po, no? Mas pinipili ito. Yun nga nakakalungkot, hindi talaga lahat makukuha yung big break kahit tapos ka na pag-aaral. Minsan kailangan mo mag-Korea. Okay, mga kababayan, pinagpalang gabi po sa inyong lahat. This is Teacher Roland, Teacher Jologs. Sa 10 taon ko na po dito, halos 700 na po, mahigit. Almost 800 na po. 800 na po halos ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Simple lang po, no? Yan. Kung gusto nyo rin po, maaari rin po isa po kayo sa mabago kong buhay. Hindi ko nakikwento lahat maubos yung oras natin. Okay, yan, wait lang, iset ko lang po yung yung fan ko po. Ayun mga kababayan, no. Tawag dito, no. Ang una kong naging trabaho po ay tour guide po ako para sa mga Korean at nakakatuwa na puro naging Korean affiliated yung mga trabaho ko. Okay, hanggang sa nagkaroon nga po ako ng no, ng sarili kong center nga po, no.
Yan, kung tatanungin nyo ako mga kababayan, Teacher Roland, okay, nakapag-trabaho ka pa sa Korea? Ito po yung aking Facebook ha. Yung aking Facebook, I have 48,000 followers. Yan, baka tanungin nyo ako kung legit ako. Yan, tanungin nyo na lang po kung bakit umabot, no, sa 48,000 followers ako, no? Na hindi po biro yan ha, lalo na sa Facebook. Sa TikTok, madaling magka-followers eh. Okay, sayaw-sayaw ka lang eh. Na kasi marami na tayong natulungan mga kababayan, no? Okay, yan. Kwento ko lang po itong kumpare ko, kababayan ko from Zambales. Nauna siya makapag-Korea sa kauna-unahang pinadala ng gobyerno ng Pilipinas sa South Korea. Sumunod po ako sa kanya 2006 at nalungkot po kami parehas. Paalis na po ako, hindi po ako natuloy. Nung nagpapamedical po ako, meron pala akong hepatitis B. Sakit na walang lunas at bawal po sa South Korea. Nagulat po kami. Okay, at mga kababayan, dahil po doon hindi po ako nakapag-Korea. Siguro nga po, tadhana ko po na hindi makapag-Korea mga kababayan. No? Parang sakripisyo. Isang malaking sakripisyo na hindi ako makapag-Korea para pala makapagpatupad ng mas maraming pangarap na makapag-Korea po. No, parang ganun yung istorya ko po mga kababayan. Anyways, hindi man ako nakaalis, 2007, may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean, no, na ginawa po nila akong general manager kanang kamay ng kanilang negosyo. Ang negosyo po nila, Korean restaurant, Korean grocery, Korean dormitory at Korean grocery. Kaya sobrang dami ko pong nakalubilong Korean po. Okay, ayan, no. So anyways, ito po yung aking Facebook account ha. I-follow nyo na lang po ako. Meron din po ako sa TikTok, no. Sa YouTube po, no, Teacher Jologs. Okay, sa TikTok, Teacher Jologs. Yan, no. Wala pong ibang Teacher Jologs sa buong Pilipinas. Ako lang po. Okay, ayan, no. Mga kababayan, may sarili po akong website. Sabi nila, pag may website ka daw sarili mo, legit ka daw. Okay, siguro nga. Alright. Mga kababayan, lahat ng estudyante ko, bago po yan mag-exam sa mismong POEA, dumadaan po yan sa practice exam sa website ko. Itong website ko, anytime, anywhere, may internet ka, pwede ka makapag-practice exam. Malalaman natin kung gaano ka kahanda sa exam. Malalaman ko kung papalag ka na ba sa exam. Mga kababayan, ang expertise ko po ay yung exam. Mga kababayan, hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Teacher po ako. Meron po akong review center. Ang expertise ko nga, yung exam mismo. Okay? At meron po akong maraming review center sa buong Pilipinas at malapit na po maging 11th branch sa La Union. Abangan nyo po yan, La Union, malapit na. Hopefully, November, mabuksan na po namin La Union branch. No? Okay, mga kababayan, hindi po biro makapag-establish ka ng 10 branches nationwide para sabihin nyo ko, tanungin nyo ko kung legit ako. Ako po'y sumusunod sa batas at halos 7 taon na po ako nag-ooperate. Okay, ayan, bilang review center nga pa. No? Okay, puntahan na natin, ano ba yung sistema? Yung papasukin natin, EPS Korea po. Napakapalad natin kasi napili tayo ng gobyerno ng Korea na isa tayo sa bansang magpapadala sa kanila ng manggagawa dahil po ang problema sa Korea ay kulang sa tao. Sabi dito ng Korea, dapat daw yung bansa na magpapadala sa kanila ng manggagawa maging responsable sa pagpili at pagpapaalis ng tao. Okay? At ito nga pong Korea ay nagdadala ng exam sa Pilipinas. Dapat po ipasa nyo yung exam. At ayun nga po, ang expertise ko nga, yung exam. Okay? Ayan, at mga kababayan, kailangan mapasa yung exam, tapos medical exam. Pag napasa mo yung dalawa na yan, ganap ka na aplikante sa sistemang ito. Itong sistema na to, walang recruitan, walang apply-applyan, walang agency. Alright? Dapat mapasa yung exam kung gusto nyong maging ganap na aplikante. Alright? Kapag napasa nyo po yung exam, dito po napunta sa Human Resource Department ng South Korea ang mga factory owners para mag-hire ng factory workers. Ayun nga po, pag napasa nyo na yung exam or Korean language test at saka yung medical, nandyan na po ang pangalan nyo at ready na kayong ma-hire.
Okay, mga kababayan, ang sistemang ito ay hindi kabilisan. Okay, kung ayaw nyo naghihintay, huwag kayo dito. Dati, 3,000 lang sa isang taon ang kinukuha, pero nag-iba ang ihip ng hangin pagpalo po matapos ang pandemic. Sobrang dami po ng kinuha ng Korea sa Pilipinas at lalo na ngayon taon. Okay, kaya medyo mas mabilis yung proseso po. Napakapalad yung kayong generation ninyo. Okay? Anyways mga kababayan, hindi po kayo makakapili ng inyong mapapasukang trabaho. Kasi pag napasa nyo po yung exam, kayo po ay mapipili ng employer na depende kung ano ang industriya niya. Okay, halimbawa, siya po ay may-ari ng paggawaan ng barko. Siya po ay may-ari ng construction. Siya po ay may-ari, no, ng paggawa ng furniture. Siya po ay may-ari. Depende po sa makakapili sa inyo. Kaya hindi po kayo makakapili. Kaya pag na-hire po kayo, pirmahan nyo na lang ang kontrata. Okay? You have no choice. Pag hindi nyo pinirmahan, baka ma-ban po kayo. Okay? Ito naman yung gusto ninyo, makapagtrabaho dito. Okay? Pero mga kababayan, yung trabaho na to, yung trabaho na ayaw ng mga Korean, mabigat at nakakapagod. Kaya kakayanin po ba ang ganong klasing trabaho mga kababayan? Sana kayanin po, no? Yan, at marami na pong Pilipinong kinaya to alang-alang sa kanilang pamilya. Para sa tirahan, maayos po yan. Pwedeng kumpletong gamit, kung kulang mag-request. Pero hindi ko po mapapangako na libre po ang tirahan ninyo. Depende po sa lokasyon ninyo. Pero kalimitan naman, masasabi ko po, 90% ng mga estudyante ko, libre naman ang tirahan. May mga ilan, pag napupunta sa city, may charge ang na tirahan. No? Sa pagkain mga kababayan, libre naman ang tanghalian. Okay? Pag may overtime, baka libre rin ang hapunan. Pero mga kababayan, hindi ko po magagarantiya na libre ang almusal. Kaya kung libre ang almusal, tanghalian, hapunan mo sa kumpanya mo, napakapalad mo. Lagi kang magpasalamat sa taas. No? Sasahod ka ng 2,000,000 won na nagkakalaga ng 86,000. Pero by next year, tataas po kasi 89,000. Mantakin nyo. Ito po ha, hindi po to edited. Payslip po ito na binigay sa akin ni Miss Kate. Okay? Pag ako po nangamusta na estudyante ko, talagang alam na nila yan. Okay? Yan, kamusta? Nakapagpundar na ba? Nakaipon na ba? Magkano yung latest na payslip? Ayan po. Dating nagtatrabaho sa call center, nag-adjust. Sa office po ito ha. Pinalitan niya yung trabaho niya, maging factory worker. Kaya po bang maging ganun? Na dati kang sa opisina, bigla kang magpa-factory worker para sa ganitong sahod kada buwan. Sumasahod po siya dito sa Quezon City, no, ng 20 to 22,000. Pero mas pinili mag-Korea. Kaya nyo bang magsakripisyo ng ganon? Mapalayo sa pamilya, no? Maiba ang trabaho. Alright, no? Ito po, yung 9 years na maintenance sa Mall of Asia sa air condition, no? Air conditioning system, no? So, mas pinili pong mag-Korea. Buti na lang nakapag-Korea. Ayun po. Ngayon po ay milyonaryo na siyempre ang aking inaanak sa kasal. Now, nag-aaral ng college. Batang ina. Okay? Sorry, hindi po ako nagbumura. Batang ina. Okay? Batang. Parang mura. Okay? 19 years old. Isa sa pinakabata. May mga bisita ba akong 18 years old ngayon? 19 years old? Sige, 20 years old. Paki-comment na po. Okay? Yan, alang-alang sa anak niya, nag-Korea po siya at hindi na nag-aral, nagpatuloy. No? Kasi alam niya, pagka-graduate niya, hindi siya sasahod ng ganyan. Alright? Eto po mga kababayan, pagmasdan nyo po, eto pong nagagawa ng Korea. Pag nag-Korea ka, gaganda ka. Yung mga matataba na estudyante ko, pumapayat sa Korea. Yung mga payat, gumaganda ang katawan. Yung mga pangit, gumaganda. Sa Pilipinas po ba nakakaganda? Ano pala? Comment nyo dyan. Okay. Ayan, ito pa yung nagagawa ng Korea, di ba? Alright. So anyways mga kababayan, dating tindera ng tindahan nila. Nakita nyo naman yung sahod po. Okay, ayan. Ito po, no? 1 taon na sa South Korea, almost milyonaryo na.
milyonarya na. Breadwinner kasi siya, no? Yan, kaya onti pa, mga 2 taon milyonarya na siya. Okay, for sure talaga. Okay, siyempre, no, ito yung sahod niya. Joyce Virales from Pangasinan, shout out po sa mga taga Pangasinan. Shout out po sa mga taga Digos, Davao. Yan, na maayong gabi sa inyo tanan. Okay, sa mga Bisaya ba. Dati ko pong driver ito. Napakarami nitong kwento sa akin. No? Hindi ko na ilalagay yung picture namin dalawa ha. Suot niya pa yung suit ko. Nasa opisina ko pa siya. Okay, ayan. Driver ko po. Dating kolektor ng small town lottery, dating habal-habal driver, dating namamasada sa Davao sa multicab. Tuluyang nabago ang buhay. Ang dating pamilya ng mangingisda. No? Okay, ayan. No? Anyways, mga kababayan, magsasakat mananahi from Cebu. Grabe, no? 127, no? Yan. Uy, shoutout sa lahat na nagtatrabaho sa mall. Okay, yung SM Makati, dito lang po. Napakalapit ko lang sa SM Makati. Ito, nagtatrabaho sa SM Makati, kaya madalas akong batin. Tingnan nyo po itsura ko dyan, no? Medyo pigil, no? Naging emotional kasi lagi kaming ina-assist ni Eric pag nag-SM po ako. Okay, kaya sobrang proud ako sa kanya nakapag-Korea. At, mga kababayan, na-recontract po ito. Okay, yan. So, more than 6 years na po siya nasa Korea, no? Okay, ito po, shoutout sa lahat ng Becky. Kala ko hindi kakayanin ni Berna sa gabi, Bernard, no? Yan, sabi ko, Bernard, paano mo nakaya yung trabaho? Sir, dati ako nagbubuhat ng kopra, sako-sakong kopra sa kanyang probinsya sa Misamis Oriental, no? Okay, ayan, nakaka-proud po ito, no? Shoutout ulit sa mga LGBT. Kung kaya po ni Bernard, kaya nyo rin. Ayan po, yung payslip niya, grabe, naka-iPhone 15 to ngayon. Kinash! Okay? Ito, proud din ako syempre, no? Ito po, opisina ko po ito sa Davao, ha? Ang ibig sabihin, staff ko po ito. Staff ko ng 4 na taon. Alright? Na sumasahod sa aking center ng 8 to 10,000. Tignan nyo naman ang sahod niya ngayon. Okay? Sige, sabihin na natin 10,000 ang sahod niya. Ilang beses tumaas ang sahod niya. Okay? Kahit na wag na yung 140, kahit 100 na lang, hindi po ba? Okay, tingnan nyo po, payslip niya. Okay, ayan, no? Hindi po edited yung payslip niya. Alright? Hindi ko na kailangan po. Nakita nyo naman, logo ko, center ko yan. Okay? Para patunayan na sa estudyante ko pa. Okay? At ito nga po, mga kababayan. Ito po si Dane. Nag-grade 4 lang ang natapos. Unang sahod sa Korea. 20 days, mga kababayan. Kung kayo po, no, ay hindi nakapag-college, hindi ka nakatapos ng high school, elementary, gaya ni Dane, baka ito na po ang makakapagpabago ng buhay ninyo. Proud ako dito, no, kasi binata pa rin to hanggang ngayon. 36 years old. Dati po siyang kargador ng troso sa Mindanao. Pumunta ng Maynila dahil hindi nga nakatapos ang trabaho nito kundi janitor construction. Buti na lang, napanood, ganyan na ganyan. Napanood ang presentation ko at ngayon po, tuluyan na po. Close to millionaire na po. Okay? At mag-iisang taon pa lang siya sa South Korea. Okay? Tingnan nyo naman, 142. Okay? 142,000 after 10 months. Magkano na yung pera mo sa bangko? Kung binata ka, di ba? O sige, bawasan natin. Bigay natin sa nanay mo, 20,000. 120 times 10, magkano po yun? Sa loob lamang ng 10 buwan, ano ka na? 'Di ba? So, yun po, no, yung mga nakaka-inspire dito. Kahit po ako, no, lagi akong emotional kasi nakita ko talaga, no? Yung mga dating ganito lang, simpleng buhay, talaga naman nabago. Okay? Yan na. So, anyway, sa mga kababayan, ito naman po, no, si Erlito Arellano. Alright? Ayan, no, at from Quezon City po. Okay, dati po siyang nag-abroad po, OFW, no? Okay, ayan po, meron pong nag-comment, main topic po, sir. Sir, kung ayaw niyo po yung ganitong kwento, you can leave this presentation po. I just want to inspire my fellow Filipino. Okay, kung ayaw niyo ng parang na off topic kayo, wala pong problema. I just want to show, no? Actually, hindi lang ito 800, hindi ko naman po kikwento yung 800.
Alright? Kung ayaw nyo po ng ganitong kwentuhan, okay lang po. You can leave the presentation right away. No? Wala pong problema sa akin. Okay, ayan po. Salamat po sir sa panonood. No? Okay, ayan. If you don't like this topic po, walang problema. No? Okay, yan. I'm almost done mga kababayan pag dito sa topic na ayaw po ng ating bisita. Alright? Okay, so ito po dating call center agent. Kala ko hindi niya kakayanin, pero nung the moment na sumasahod siya, okay naman. Kasi napunta po siya no, sa hulmahan ng bakal. Okay? Yung hulmahan ng bakal, pinakamahirap na trabaho. Na sana kayanin nyo boys ha. Kung ano man ang trabaho ninyo. Again, kung gusto nyo po ito, sana wag maging mapili sa trabaho, kayanin po. No? May mga times naman na pwede tayo magano, no? Okay, magpalipat ng trabaho. Depende po sa ano po. Okay? Depende po sa magiging sitwasyon nyo talaga, no? Okay? At minsan umaabot ng ganito ha, pero wag na to, 186. Pwede rin kayo sumahod ng ganyan. Okay. So mga kababayan, no, gusto ko lang din ipakita, no, kahit ano pong katayuan ninyo, kahit wala po kayong work experience, no, kahit na hindi po kayo nakatapos, pwede po kayo dito. Wala pong magiging problema, no? Okay? Yan. At sino po yung mga bisita ko na nagtatrabaho po? Ayan, no? Saan ba yung aking ano? Pasensya na po. Kuhanin ko lang po yung aking scripts. Okay? Nako. Wait lang po. Okay. Sa dami na naka-open sa akin. Parang naglalag. Okay, hindi naman masyado. If the ayun. Okay, nakita ko na. Ayun. Okay? Ang tanong ko po mga kababayan, no? Anong trabaho nyo po ngayon? Ilang taon na po kayo sa trabaho at magkano pong sinasahod nyo kada buwan? Pasensya na hindi ko na na-update ito, ha? Okay, malamang, no? Tayo po yung mga isang kahit isang tuka. Mga kababayan, naranasan ko po yan. Isang kahit isang tuka, no? Yan at talagang kulang yung sahod, parang sumasahod ka na lang, no, para pambayad ng utang, minsan kumukulang kaya na utang ka muna sa tindahan. Dati po ako nagtitinda sa tindahan, ramdam ko po 'yan sa lahat ng mga ano po, manggagawang Pilipino, no. Kung pagod na kayo, talagang walang nangyayari, I think, no. This is the time. All right? Yeah, mga kababayan, ito po ha, 36 years old seaman. Okay? 10 years po itong seaman at mantakin nyo po, wala daw po siyang napundar. 10 years, seaman. One shot sa exam, napasa, at ngayon po tuluyan pong nabago ang buhay. No? Ito naman po, Joel Estabilo. Okay? Security guard, 14 years. Ngayon po, factory worker sa South Korea. Sa shipbuilding po siya. Kala niya hindi na mababago ang buhay niya. One take lang po ito ha, at 36 years old. Mga kababayan, 16 years government employee. Okay? Si Efren de la Cruz. Buti na lang nakapag-Korea po siya. Okay, mga kababayan, picturean po natin ito. Picturean po natin ito. Okay. Mga kababayan, no? Halimbawa, wag na po yung 150,000, wag na po yung 140, wag na yung 180, no? Okay? Kung sakali 100 na lang, pwede na po ba kaya ito? Kasya na po ba kaya ito? Kung sakaling 100,000 ang iyong sahod, kasya na po ba ipapadala niyo sa pamilya niyo 30,000? 30,000 lang ha? Kasi nung nandito ka sa Pilipinas, hindi ka nakakapagbigay niyan. Kung sakali ha, nagtatrabaho ka ngayon, 15,000 ang sahod mo. Kaya mo ibigay 15,000 na buong sahod mo? I don't think so. Kasi mamamasahe ka, kakain ka, di ba? Alright? So, hindi mo nabibigay. Paano pa kaya pag nangungupahan ka, etc., etc.? Magkano na lang kayang nabibigay mo sa iyong asawa o pamilya na pagkakasya pa ba? Okay, ano pa kayang kinakain ng mga anak mo? Parang ganun po. Pasensya na po. Baka may ma-offend, no? Anyways, mga kababayan, 30,000, malaki na po yan. Kasi ang goal natin dito, makaipon ka ng malaki. After 5 years, itong 70,000 mga kababayan is 4.2.
million pesos. 5 years. Ang malupit pa sa South Korea, may back pay pa po. Sabi nila maliit daw ito. Baka sa generation nyo pumalo pa po ng 2 milyon mahigit. So pagsamahin natin, 4.2 plus 1 million, 2 million na lang. 6 million po mga kababayan. 6 million after 5 years. Okay? Ano na po kaya magiging buhay niyo po? Mga kababayan, kung kasama niyo po ngayon yung asawa ninyo, pagmasdan nyo na po. Baka nalolosyang na po. Kung kasama nyo ngayon mga anak po ninyo, tingnan nyo na po. Maraming beses ko nang nakita to at naramdaman, no? Sa aking karera, 10 taon na po ako sa industriya. 10 taon ko na po itong ginagawa. Alright? So mga kababayan, no? Pag-isipan nyo maigi. Pag-isipan nyo. Wala naman po itong palitan. Pilitan po. No? Sa mga 10 taon na sa kanilang trabaho, baka naman, eto na po. Eto na po ang pagtuluyan po, no? Na makapagpabago sa inyo. Makatulong po sa inyo. Bigayan ng bonus last week. Okay? Yan. Bonus at pera. Pati New Year, nagbibigay din po. Okay? Ito nga po yung back pay mga kababayan, no? At ito na po. Gaano ba katagal sa Korea, no? 3 taon lang po talaga. Kung gusto mo pang magpa-extend 2 taon, at gusto ka pa ng amo mo, ma-extend ka pa 2 taon, kaya 5 years. Pero pag ayaw ka ng pagpatuloy ng boss mo, tapos ang kontrata mo, uuwi ka ng Pilipinas. Pero kung gusto mong bumalik ng Korea, pwede ka naman bumalik ulit, mag-e-exam ka lang ulit. No? At kapag maganda ang pinakita mo na performance sa amo mo, automatic recontract ka. Marami na po akong nakitang ganyan, lalo-lalo na sa mga females. Okay? Makapunta kayo sa Korea, girls, madali na lang tayo ma-recontract, no? Bakit ba mayaman ang bansang Korea? Ito po yung mga produkto nila, kaya tuloy-tuloy po. Okay, sa paggawa ng mga produkto nila, lalong-lalo na po sa Korean drama, mas na-introduce yung mga produkto nila, kaya mas lalong sumikat po. No, baka familiar kayo sa mga item na ito. Okay, syempre yung K-pop na sikat sa buong mundo, pagkain nila, at syempre yung tourist spot o pasyalan sa Korea. Okay, baka sa Korea rin kayo makatanggap ng napakagandang plaque. Okay, bilang manggagawa. Okay, na kahit hindi mo naintindihan, masaya ka. Yan at may pasobre pa, no? At ang maganda sa pagkukorea mga kababayan, wala pong placement fee. Okay, kaya kahit mga simpleng tao, pwede natin matulungan dito. Alright? So ito po, pakipicturan po mga kababayan, pakipicturan po, mahalaga po ito sa akin, no? Isa po sa mga highlight ko. Ayan, no? Kanina, no, may nag-comment, no? Parang na daw natin kagad yung topic. Ibig sabihin, hindi po yan willing to wait. Kung mainipin po kayo, hindi po kayo para dito sa Korea. Alright, hanggat maaari willing to wait, ne? Ano ba yung mga hihintayin natin, sir? Hihintayin nyo po yung exam. By the way, yung exam po, 1 beses lang sa 1 taon, pero napakapalad nyo po sa generation nyo ngayon, no? Kasi po, last year, 3 beses pong nagpa-exam sa 1 taon na first time na nangyari. At ngayong taon, mauulit na naman na 3 beses silang nagpa-exam. Okay? Pangatlo na po. Alright? Nalagpasan nyo na po yung 2 exam. Pero hindi pa huli ang lahat, no? Mapasa nyo po yung exam, maghihintay na naman po tayo. Again, shout out po sa mainipin po. Hindi po para sa inyo ang pagkukurya. Kung ngayon pa lang, no? Yan, hindi na ninyo kayang maghintay. What more? Okay? Yan. So bakit ba may mga ganun tao? Kasi po, yan demotivated, no? Okay? Yan, walang pinanghuhugutan po. Pasensya na po kung makwento po ako. Kasi mga totoong kwento ng buhay po. Yung mga kinikwento ko. Hindi po putyo-putyo. Pinagmamalaki ko po yung aking karera na nakatulong po tayo sa sambayan ng Pilipino nang hindi birong bilang 800 po. Ang aking hangarin, sana kayo naman yung susunod. Alright? Yung pag-aaral mga kababayan, minsan gusto ko nang alisin yung mag-aaral eh. Yung gusto kong ilagay dyan, tiyaga at magsasaulo. Okay? Paano nangyari yung mamaya papaliwanag ko, ha? Okay? Yung registration, sabi nila mahirap daw. Depende kung gaano karami ang kukuhanin nila.
Last December po nung nagkaroon ng registration, okay naman po, lahat halos nakapasok. Okay, itong July, medyo mahirap kasi unti lang ang kailangan. Pero sa susunod marami. Sana makapasok kayong lahat, no? Okay, sa second wave ng exam for manufacturing, no? Another one, yung trabaho ha. Hindi madali. Ayun na nga kailangan nga po matyaga. Okay? Willing mapagod. Alright? Mapunta kayo sa trabaho madumi talaga. Araw-araw kayo madudumihan. Delikado, may makina. Okay? At masasakit ang katawan, no, mapapagod po. Alright? At minsan, mapunta po kayo sa pagawaan na yung ginagawa nyo po ay medyo mga highly hazardous po. Iba yung ingat po. Okay? At ito na po mga kababayan, pasensya na po. Ayaw ko pong magpaasa ng tao. Ayaw ko pong manloko ng tao. Kaya aaminin ko to. Mantakin nyo po sa 3 center na pinasukan ko, hindi ito sinasabi makapag-enroll lang kayo. Ibahin nyo po ako mga kababayan. Kasi kung gusto ko lang dito lahat kayo mag-enroll, hindi ko to sasabihin. Okay? Yan. Unahin muna natin boys. Boys, pag napasa nyo po yung exam, pati yung medical, I'm giving you 100% assurance makakapag-Korea kayo. Girls, pag napasa nyo yung exam at medical, hindi po 100%. Sadly, 10 to 20% chance only. So mga kababayan sa makatuwid, no, sa lahat ng female na bisita ko ngayon, kapag napasa nyo yung exam at yung medical, hindi siguradong makakaalis ka. At may 3 taon kang maghihintay, 2 to 3 years, na kapag hindi ka na-hired within 2 to 3 years, what you will do, you take the exam again and wait again. Alright? So sa mga female po, na nasa 35, 36, sobrang alanganin na po. Yes, makakapag-exam pa kayo. Meron pang chance. Okay? So, ang gagamitin kong terminology, kung gusto nyo pong mag-Korea, parang subok po ito. Subok lang. Alright? Walang garantiya. Sana malinaw po sa lahat. Again, ibahin nyo po ako. Ayoko po maging mapagsamantala at manloko ng tao. Ayoko magpaasa ng tao, mga kababayan. Gusto ko lang to sabihin tong katotohanan. No? Sir, bakit ganyan? No? Kasi po ang Korea, inassign ng Pilipinas sa manufacturing heavy industries. Kaya lahat po ng trabaho halos pang lalaki po. Pero ngayon po, nakikita ng mga Koreano na yung ibang trabaho pang lalaki kaya naman ng babae po. Kaya dati, 1 to 3% chance yan. Okay? So it's up to you girls ha. Okay, again, subok. Okay? Mga kababayan, shoutout po sa lahat ng may mga passport. Congratulations! Kung may passport ka na, okay, lumabas ang registration ng exam, pasok ka. Okay, sa registration. Alright? So anyways, tutulungan po namin kayo sa registration. Tulong-tulong po tayo sa registration. Okay? Sana lahat makapasok, no? Okay? Anyways, mga kababayan, yung Korean language po. Again, I've been teaching Korean language for more than 14 years. Masasabi ko na kayang-kaya nyo to. No? Nag-aaral po ngayon ako ng Japanese. Ang hirap nung sulat nila. Ito po, no, scientific, mathematically, historically ginawa. Napakadaling isulat po talaga. Okay, 1 linggo lang kakayanin nyo pa. Okay, and mga kababayan, picturean nyo na po. Picturean nyo na po ito. Mga kababayan, it's up to you. No, kung gusto nyo po kung mapili. Okay, kung gusto nyo po kung makasama. Kung gusto nyo pong mag-enroll sa review center ko na number 1 Korean language in the Philippines, kayo pong bahala. Okay? Yan, ito po yung service ko. One-time, lifetime payment. Okay? 8,000 only. Sir, ano yung ibig mo sabihin one-time, lifetime payment? Halimbawa, kayo po yung nag-exam sa December. Inaway ka ng jowa mo. Okay? Hindi ka nakapasa sa exam, na-stress ka. Okay?
pwede kang ulit mag-aral, mag-review, mag-advance class. Alright? At wala ka nang babayaran po. One-time, lifetime payment. Kahit ilan beses kang mag-aral. Okay? Yan. After ng course, merong review. After review, practice exam. At merong pang advanced class. Meron pang, kung sakaling lumabas ulit yung skill test, kasama na yun. Kaya total, 200 hours non-stop learning. Makakasama nyo po ako sa review at advanced class at practice exam. Pero sa course, meron po ako mga well-trained teachers na ako po mismo nagturo. Okay? Yan. Anyways, mga kababayan, 3 libro ha ang kasama. 3 libro po ang kasama niyan at may uniform pa. Ang maganda dito, naka-enroll ka sa Cebu, pumunta ka ng Maynila, pwede ka mag-aral basta may ID ka, lahat ng branches pwede mong pasukin. Okay? At pwede mong ulit-ulitin ang klase nang wala ka na pong babayaran. Ito pong 8,000 na yan, simula hanggang sa mahatid kita sa airport, yun lang po yung babayaran nyo. No extra charges, no hidden charges po. Okay, sana malinaw po. No? Meron po tayo sa Makati City, Davao City, Cebu City, Sorsogon, Calamba, Laguna, Digos, Davao, Sibulan, Dumaguete, Monumento, Caloocan, Cubao, Quezon City, Bacoor, Cavite, at itong November, hopefully, okay, mabukas po namin kaagad ang La Union. Ang tanong, Sir, saan kami mag-e-exam? Okay? Yan para sa mga malalayo, huwag kayong malungkot. Yes, ang exam sa POEA mismo, sa DMW, pero huwag kang mag-alala. Pagdating mo dito sa Maynila, meron kang tutuluyan na libre. Yes, pwede kang makituloy sa opisina ng 3 to 5 days kapag mag-exam ka. Bago ka lumawas ng Maynila, gagabayan ka po namin. Pagdating mo dito sa Maynila, gagabayan po namin kayo. Sa buong Pilipinas, kami lang po ang may libreng tuluyan. Kasama na po, yes, sa 8,000 pesos. Pwede ka maligo, pwede ka mag-charge, no, pwede ka uminom ng malinis na tubig. At pwede ka magsaing kung gusto mo. Okay, wala problema. Ganun po ka-convenient. Yan, isa po sa dahilan kung bakit kami number 1. No? So, wag nyo pong alalahaning lumuwas. Okay? Wag nyong katakutang lumuwas. Kasama nyo po kami dito sa Makati. Okay? Ayan. No? Ang tanong, ano ba ang exam? Alright? Tignan nyo ito maigi. No? Ang tanong na to ay patungkol sa bagay. Sa pag-aaral nyo po, kailangan nyo po magsaulo ng maraming salitang bagay na Korean kasi mismo sa exam, wala pong translation. Korean po. Ngayon, sa pagsasaulo nyo ng bagay o salitang bagay, ilang? 300 words. Kaya nga sabi ko kanina, tiyaga, kahit hindi na nga aral eh. Pagkatapos mo mag-aral na magpagbabasa, magtsatsaga ka na magsaulo ng salita. Dahil doon sa bagay na 300, pwede ka kaagad maka 3 points sa exam kasi 3 beses lalabas yung exam patungkol sa bagay. Alright? Sa lugar, 30 words. 30 words. Okay? Ayan, no? Yun lang, no? Para maka 1 point. Sa pagbibilang, marunong ka magbilang, 1 point ka agad dito. At ang pinakamarami sa exam, pandiwa. Okay, kung bibilangin ko po lahat ng salita sa inyong aaralin, 500 pandiwa. So mga kababayan, sa makatuwid po ang gusto kong sabihin, bago mag-exam, dapat magtsatsaga kang magsasaulo ng 1,000 salita na Korean. Okay? Again, tatanggalin na natin yung word na aral. Kakayanin nyo bang makapagsaulo? Okay? Sir, hindi ko kaya magsaulo. Gagabayan kita. Papakainin kita ng maraming salita. Ipapractice kita ng maraming salita. At tandaan nyo po ha, bago kayo mag-exam, kayo po ay dadaan sa 10 hanggang 20 times na practice exam sa akin bago ka pa mag-exam. Kaya naman, napakarami po naming naipapasa. Ganun po ang sistema ko. Ulitin ko lang po, ang expertise ko ay yung exam. Kaya pag hindi ka nakikipag-ugnayan sa akin, ibig sabihin, ayaw mong pumasa. Simple lang man po. Okay? Last season, 500 po ang naipasa ng center ko. Ito pong taon ay meron na pong 360 passers. Pag lumabas yung exam, baka ma-break ko na yung record ko. Okay? Mga kababayan, sana
wala kayong medical issues. Pakipicturean po ito. Pakipicturean po ito. Sana wala kayong ganito, no? Shoutout sa lahat ng mga colorblind. Pwede kong gawan ng paraan. Pwede nating gawan ng paraan ng colorblind, ha? Okay? Yan. Pero sikreto lang natin, no? Yan. This month may alis ako colorblind na naman. Ika-siyam na beses, no? Okay. Anyway, sa mga kababayan, pag sinabi kong medical, huwag kayong magpapamedical sa iba sana para hindi kayo maabala. Kasi sisiguraduhin ko, yung medical clinic na aking nire-recommenda, hindi po kayo, pasensya na sa terminology ko ha, tatarantaduhin. Marami pong clinic ang nananamantala sa nagpapamedical. Kung ano-anong papaulit, kung ano-anong papagawa, may extra charges kayo. Yung clinic na nire-recommenda ko po, 1,200, walang ganun-ganun. Okay? Yan. Partner ko po for 6 years na. No? Okay? At kapag napasa nyo po yung exam, huwag kayong mag-alala, sa website na kayo mismo mag-check kung ano na po ang status ng application nyo. No? Yan. Kapag nakakita na kayo ng kulay blue sa inyong application, ayan po yung nakakaiyak moment na hired na po kayo. Kapag na-hired na po kayo mga kababayan, punta kayo sa opisina, syempre tutulungan pa rin namin kayo. Hindi nga namin kayo titigilan hanggat hindi namin kayo nahatid sa airport. Okay, wag po kayo maniniwala simula hanggang dulo. Mga kababayan, wala po kaming masyadong nakikitang pumupunta sa hanggang dulo kasi linggo-linggo kami sa hanggang dulo. Nagulat ako sa isang post, sasamahan daw hanggang dulo, hindi ko nga sila nakikita. Kasi ang dulo nito, mahatid mo nga estudyante mo. Okay, sa airport, no? Hanggang sumakay ng eroplano, no? Papuntang South Korea. Anyways, mga kababayan, no? Mapiprint nyo yung kontrata, libre ang print sa office, walang problema. Pag print yan, pipirmahan mo, tutulungan ka na i-stop ko, i-scan natin yan, libre rin siyempre i-scan, papadala natin sa Korea. Kung tatanungin nyo ko, sir, anong requirements? Hindi ako nagsabi ng requirement. Ang kaninang requirement para makaipag-exam ka, passport. So kapag wala kang passport, sabi ko nga no, congratulations sa may passport, lumabas ang exam, makakapag-exam ka. Sa mga wala pang passport, pwede naman mag-aral. Okay, pero kuha na kayo ng passport ha. Okay, kung wala kayong passport, hindi nyo alam kung paano magkaka-passport, huwag kayong mag-alala. Kausapin nyo lahat ng mga secretary ko kada branches, tutulungan kayo paano magka-passport. Kasama na sa service yan. Mga kababayan, ito pa lang yung requirements kapag aalis ka na o na-hired ka na. Ang malupit dito mga kababayan ha, hindi ka hahanapan ng transcript of record, diploma at certificate of employment. Mga kababayan, okay, kahit na late registered ka, wala kang middle name, hindi sila maselan sa birth certificate o PSA. Huwag kayong mag-alala, no? Tapos, kapag may kontrata ka na-hired ka na, magpapasa ka na ng papeles mo, ikaw po ay tatawagan, iti-text, ipopost, i-email ng POEA. Kayo po ay 1 linggong magti-training na sa POEA bago kayo umalis. Kapag nag-training na po kayo sa POEA, ayun pa rin po. Kami lang sa buong Pilipinas, hindi mapantayan, libre ang matutuluyan mo kapag magte-training ka sa POEA. Na ang center po natin malapit sa MRT. Pagbaba mo, pagsakay mo ng MRT, pagbaba mo, malapit na rin po sa POEA. Ganun ka-convenient. At yung center natin malapit sa airport. Makati po tayo ha. Napakagandang lugar po natin sa Makati. So pag natapos mo yung training sa POEA, pag na-hired ka na po nito ha, bibigyan ka na ng certificate ni Tito Boy. Okay. Joke lang po. Alright, ito po ay patunay na ikaw po ay dumaan sa government to government system. Dadalhin mo po yan sa Korea, yan po ang titignan, no, pagdating nyo po sa Korea. Okay? So yun po yung sistema mga kababayan, di pa po tayo tapos, no? So ngayon po ay pinapaliwanag ko nga po sa inyo mga kababayan, paano nga ba makapagtrabaho sa South Korea. Okay, sana malinaw po sa inyo, no? Okay, mga kababayan, no? Maghintay po, no, sa exam, okay? Ipasa nyo yung exam, magpa-medical at pumasa sa medical, okay? Magka-kontrata po, alright?
So anyway, sa matawagan ng POA para sa final training. Pero mga kababayan, kapag aalis ka na, meron pong mabigat na pagdadaanan. Okay, ito po mga kababayan, no, yung pagdadaanan po. Alright. Paki-screenshot po mga kababayan, no? Okay. Sir, kala ko ba walang placement fee? But ang laki yata ng gastos? Yes, mga kababayan, wala nga pong placement fee. Alright, titingnan nyo po, medical, TB clearance, swab test, pocket money, plane ticket, OWA, visa, POA, gastos, maleta. Walang placement fee dyan. Alright? Sir, kala ko ba government to government to? Ba't ang laki ng gagastos? Yes, government to government nga. Okay, government yung babayaran mo dito. Okay. So anyway, siyempre tutulungan ka ng gobyerno eh. Alright? So anyway, mas malulungkot po yung mga narinig naming kwento na hindi nag-aral sa amin. Lalo na yung walang kakilala sa Maynila, nag-rent ng hotel, nag-rent ng maupahan, no, nangangapa. Talaga mas malaki po yung ginastos. Pero sabi ko nga, no, kapag nandito po kayo sa Maynila, wala kayong problema kung wala kayong matirahan. Nandito po ang aking center. Handa po namin kayong kupkupin. Narinig niyo po yung term ko, no? Kupkup. Patirahin. Ganun po, mga kababayan. Alright? Kasi ang hangad namin, matapos mo ang proseso na to, makalipad ka na. At mga kababayan, kung wala kang perang ganon, 100,000, kung wala kang perang 100,000, kasi pag aalis ka, kailangan mo na 100,000, huwag mo nang problemahin. Mga kababayan, ako na rin po, ang center ko na rin po, kami na rin po, ang magpapahiram sa inyo ng 80, no, to 100,000 pesos. Baka nakita nyo yung mga picture at video. Okay? Ngayon, alam nyo na yung dahilan kung bakit kami nagpapahiram. Kasi yun po yung gastos pag-aalis na po. Okay? Mga kababayan, ulitin ko lang po. Galing po ko sa 3 center na iba-iba na kung saan kapag nag-aral ka, bahala ka na po sa buhay mo. Nakita ko po yun ng 2 mata ko. At marami po akong nakitang umiyak na ako mismo hineheraman. Sabi ko, i-PM nila yung boss ko. Deadma yung boss ko. Kaya nung nagkaroon ako ng sarili ko, pinangako ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon, hindi ko po papabayaan, okay, ang mga estudyante ko. Ito po ay kuha ko 2017 pa. Okay, kaya kung may makita kayong picture na bago lang, alam nyo na kung kanino ginaya. Okay, pag hindi galing sa center ko. Alright? So ako po kasi 2017 ko pa to ginagawa. Okay, ayun nga po. Kayo na po ang bahala mo. Ayan po ay actual. Bakit ganyan yung mga video na nakita nyo po sa mga post ko ng aking mga video. At ayan po, galing sila sa center ko. Diyan po yan tumuloy, diyan po yan natulog, diyan po namin yan inasikaso, diyan po namin kinukpo. At ihahatid namin ng libre. Kami lang po yan. Ganito po kami. Ganito po yung service namin. Ganyan po yung bayad ninyo sa service mo na 8,000 pesos. Kayo na po bahala, no? Humusga mga kababayan. No? Kapag magbabayad na kayo, kung busy kayo, kami na rin na magbabayad. Tawa ako doon. No? Kasi yung aking operations manager, no? Yan tinatawa. Sir, nandito pa ako. Tinawagan na ako ng POA. Pakibayaran. Walang problema. Okay, kahit magkano pa yan, basta alam namin, aalis yung estudyante namin. Nakikita kasi namin pag pinost, no? Tapos yung passport nyo po, tatatakan na ng visa. Again, mga kababayan, magastos po yung paghatid, pero karangalan kong maghatid ng estudyante ko na bagong bayani na magtatrabaho sa South Korea para sa pamilya nila. Okay? Anyways, mga kababayan, no? Pagdating nyo sa South Korea, training center muna kayo bago kayo sunduin ng amo ninyo. Okay? At yun po, no, ulitin ko lang, girls, subok po ito. Pero kayo po,
Tiwala, dasal, hintay. Okay, dream, believe, pray. Dream, believe, survive, pray and wait, no? Nasa sa inyo, no? Okay, anyways mga kababayan, no? At dito pagdating nyo sa amo ninyo, kayo pa ang bibigyan ng regalo ng amo ni po ninyo, no? Okay. So anyways, mga kababayan, ang buhay daw natin ngayon ay resulta daw po ng desisyon na ginawa nyo ng nakaraan. Kung kayo po ngayon nakatapos, nakapagpundar, nakapag-abroad, maganda ang trabaho, okay, good for you, maganda po yung naging desisyon ninyo ng nakaraan. Sa mga kababayan ko po ngayon na gusto nang mabago ang takbo ng kanilang buhay, no? Okay? Depende po sa desisyon po ninyo, no? Ang kasiguraduhan na makapagtrabaho kayo sa South Korea, okay, yes, number 1 po ang center ko. Pero nakasalalay pa rin po sa sipag at tiyaga ninyo at marunong makinig sa akin, no? Para makapagtrabaho kayo sa South Korea. Tiwala lang sa proseso. Wala po nag-abroad na hindi ko magastos. Gagastos kayo sa pag-aaral, sa pag-enroll sa akin. Pero mantakin nyo po, nag-enroll kayo, hindi ako agency, hindi ako recruiter, pero pag aalis na kayo, ako naman ang magtitiwala sa inyo. Okay? Ng 80 to 100,000 pesos. Okay? Yan, masigurado ko lang na aalis ka. Alright? So anyways, again, 8,000 pesos ang aking service. Kayo po ay nag-enroll, no? Sa number 1 Korean Language Center in the Philippines po. Okay, ayan. Anyways, change slide ko na po. Ayun po, no? Sa lahat po ng mga interesadong mag-aral sa aking center, just simply type yes. Yes kung face-to-face, alright, F to F, okay? Or yes online, no? Yan lang po yung comment nyo para makita po kayo ng ating mga contact person. Okay, ayan. Comment lang po. Maraming salamat po. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat, no? At again, ang aking Facebook, alright, i-flash ko lang ulit. Sa may mga katanungan pa, okay, ayan, at ako po ay mayroong klase. Okay? May advanced class ako ngayon, pasensya na po. Alright, ito po yung aking Facebook, ha. Again, I have 48,000 followers. Okay, and Teacher Jolog sa TikTok, Teacher Jolog sa YouTube. Okay, ayun po, salamat po, no? Sa address natin, no? I-flash ko yung mga address natin para sa face-to-face. Yan. Huwag kayong mag-alala, no? Kasi payment, no? Down payment, then installment. Alright, kaya magaang, okay? Naku, ang dami nag-comment. Salamat po. Okay, ang dami. Nashock ako doon, ha. Okay, ayan. Okay, ayun, ang daming po. Okay, ayan. Sa mga may katanungan, please, no, just PM me in my Facebook account. Pasensya na po, meron akong klase. Okay, ayan. Ito po yung aking Facebook account. After my class, I will entertain all of your questions. Okay, ayan. So, pasensya na po kanina at ako po ay makwento. Okay? Again, hindi po putyo-putyong kwento. Kwento po ng mga natulungan nating mabago ang buhay, no? At sana, okay, kayo naman yung susunod natin matulungan, alright? So, yung ating online class, depende sa teacher kung gagamit siya ng Discord, Messenger, or something, no? Tatawag-tawagan kayo ng teacher nyo. Hindi pre-recording, okay, yung online class ninyo. Tatawagan kayo mismo ng teacher nyo. May interaction kayo ng teacher nyo. Yan. Again, ako po ang kauna-unahang online teacher sa buong Pilipinas. Okay, kaya ako rin po yung nag-train sa mga online teachers po. Sa face-to-face, ayan, hindi man ako makakasama ninyo. Okay, lahat po ng teacher ay dumaan sa aking training. At ang gagamitin ng mga lahat ng teacher ay libro mismo ni Teacher Roland. Okay? Na halos sa ilang taon na ba? Okay? Yan, going on na. Okay? Malapit na ako 20 years. Okay? Yan na nagsasalita ng Korean language, no? Walang problema kung kayo po ay may almoranas, may luslos, naoperahan sa cesarean, naoperahan sa appendix, wag lang yung tato na ganito kalaki. Wag lang
yung tato na ganito kalaki. Okay? I expect marami pong magme-message sa akin. Okay? Mga kababayan, okay? Please wait for me kasi may klase po ako, advanced class, no, sa mga estudyante ko, no. Okay? Ako makakasama niyo rin po ako sa aking ano, no. Sa aking advanced class. Okay, pakita ko lang po yung ano, yung sa online class, no, yung mga oras. Pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Walang problema sa maliit na totoo. Okay, naibag gabi, maayong gabi. Okay. Good evening. 안녕하세요. Okay, FB account kanina ko pa pinapakita. Ito, papakita ko ulit. Ano ko na nga yung link ha. Ano ko yung link ha. Ito naman po para sa online class. Aray, nabitawan ko. Okay, ayun. Maraming salamat po. I-shutdown ko na po yung kabilang channel. Sa lahat po ng nanood sa aking Facebook, alright? Pinagpalang gabi sa inyo lahat. Okay? Papatay ko na itong Facebook natin. Ito kasi ay naka-record. Salamat po. Salamat po sa comment. May nag-comment po pala. Salamat po. Hindi ko na kayo ma-mention lahat. Alright, magandang gabi po sa inyo. 감사합니다.